Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagdating ng dalawang malaika, si Munkar at ni Nakir, ang gagawin niya doon sa patay, papaupuin niya. At sisimulan na ang katanungan sa kanya. Mahalaga rin to na malaman natin mga kapatid, mapaghandaan natin, o di kayo makabisado natin kung ano yung mga posibleng itatanong sa isang tao pagkalibing sa kanya, sapagkat ito ay magaganap. 100% ito ay itatanong sa isang tao. Ang unang itatanong sa kanya ng dalawang malaika, man rabbuk? Sino ang Panginoon mo? Kapag ang isang taong may pananampalataya, tatanungin siya ng dalawang malaika kung sino ang Panginoon mo, automatic na siya'y makakasagot. Ang sasabihin niya, Rabbi Allah. Ang aking Panginoon ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang itatanong sa isang tao pagdating niya sa kanyang libingan. Ito ay partial na itatanong sa kanya ng mga malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pa dyan yung katanungan pagdating sa Yawmul Qiyamah, sa araw ng paghukom. Kundi, pagkalibing sa atin, doon na kagad magtatanong ang dalawang malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang unang itatanong sa isang tao, kung sino ang Panginoon mo. Kung isang tao may pananampalataya, sasagutin niya ito ng walang kahirap-hirap, sapagkat siya'y may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ipapakilala niya na ang aking Panginoon ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At susunod ay tatanong sa kanya, madinuk? Ano ang iyong pananampalataya? Ano ang iyong relihiyon? At sasabihin ng tao na ito, diniyal Islam. Ang aking relihiyon, ang aking pananampalataya ay ang pananampalatayang Islam. Mahadar rajulul ladzi bu'isa fikum. Ang ikatlong itatanong sa tao na yun, sino yung tao na ipinadala sa iyo sa mundo? At ang sasagot ng tao na yun, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya ang sugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Napakaganda ng sequence ng katanungan, kasi itong tao na to ay isang mananampalataya, at kahit ano ang ibabato sa kanyang katanungan ay masasagot na ito, sapagkat ginawang madali sa kanya ng Allah ang pagsagot niya sa katanungan ng mga malaika, bunga ng kanyang pagiging isang Muslim. At tatanungin naman siya, wa ma ilmuk? Ano ang iyong ilm? Ano ang iyong kaalaman nung ikaw ay nabubuhay sa mundo? Itatanong sa atin itong mga kapatid. At sasagot itong tao na to, ang sasabihin niya, qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ang sabi niya, ang aking kaalaman, ang aking ilm, nung ako'y nabubuhay sa mundo ay binasa ko ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binasa ko ang Quran. Masya Allah. Binasa ko ang Quran, ang kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amantu bihi. At hindi lang basta binasa, kundi pinaniwalaan ko kung anong nilalaman ng Quran. Ibig sabihin, kung ano yung nakasad sa banal na Quran na ito ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay naniwala ako dun. At kung ano yung pinagbawal sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod ko at nilayuan ko yun. Yun ang konsepto ng tinatawag na paniniwala ng isang tao. Wasaddaqtu. At hindi lang ako naniniwala, kundi ito ay pinatutuhanan ko. Masya Allah. Yan ang isasagot ng isang taong mananampalataya sa libingan pa lang, mga kapatid. Kaya kapag gano'n ang marinig ng dalawang malaika, fayunadi munadin minas samai ang sadaka abdi. Mananawagan ang isang tinig sa kalangitan, ang tinig ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang sasabihin, ang sadaka abdi. Tunay na nagsasabi ng katotohanan ang aking alipin. Kaya utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaika na siya ay ipaghanda ng kanyang maihigaan sa kanyang libingan, na napakagandang higaan sa kanyang libingan. Kaya ang sasabihin niya, fafrishuhu minal jannah. Ipaghanda niyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tao na yan ng isang higaan na napaka-special, sapagkat ito ay mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod dun, walbisuhu minal jannah. Bihisan niyo siya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ng isang damit na ito ay mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ka-espesyal ang isang taong mananampalataya. Yung magiging higaan niya, magiging tahanan niya sa kanyang libingan, at magiging damit niya habang hinihintay niya ang pagguna ng mundo ay mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin sa kanya, waftahu lahu baban ilal jannah, at buksan niyo sa kanya ang pintuan ng paraiso. It doesn't mean napapasok na siya sa paraiso, sapagkat wala pang nakapasok sa paraiso, wala pang nakapasok sa impyerno, pero paunti-unti nang nakakamit ng isang taong mananampalataya at nakikita kung ano ang kagandahan ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag bubuksan sa kanya ang pintuan ng paraiso, fayatihi min ruhiha wa tayyibiha, malalanghap niya, darating sa kanya ang simoy, ang bango ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kagandahan nito. Wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basari, at hindi lang sapat yung sabi ng Allah, kundi ang gagawin sa kanya, ang treatment ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na yun ay uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga malaika na paluluwagin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung libingan ng tao na yun sa abot ng kanyang makikita, sa abot ng kanyang paningin. Ganun kaluwag ang magiging libingan ng tao na yun na may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga benefits ng taong isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa libingan pa lang, mga kapatid, ay unti-unti nang makakamit ng isang tao. Kaya kapag maluwag na yung libingan, yung kubo ng isang tao, وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثَّيِّبِ حَسَنُ الثِّيَابِ, at muling darating sa kanya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang napakagandang lalaki, napakagwapong lalaki, at napakaganda ng kanyang damit. Magandang lalaki at napakaganda ng kanyang damit. Tayyibur rih, at hindi lang maganda yung damit niya, kundi napakabango pa ng lalaki na ito. Pagdating niya doon sa patay, ang sasabihin ng lalaki na ito na napakagwapo at napakaganda ng damit, napakabango, ang sasabihin niya, abshir billadhi yasurruka, magpakasaya ka, sabi niya, sa anumang ikakaligaya ng iyong kaluluwa sa araw na ito, sapagkat hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, sapagkat ito ang araw mo na ipinangako sa iyo noong ikaw ay nabubuhay sa mundo. At sasabihin ng tao na ito, man anta, sino ka, sabi niya, na napakaganda, napakagwapong lalaki at napakaganda ng kanyang damit at napakabango niya. Ang sasabihin ng tao na yun, ang sasabihin ng lalaki na yun, ana amaluka salih, ako yung mabuting gawain mo nung ikaw ay nabubuhay sa mundo. Subhanallah. Ibig sabihin, mga kapatid, yung gawain pala natin na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa libingan pa lang magiging abogado natin. Kaya pag malaman ng tao na yun, na yung pala yung bunga ng kanyang mabuting gawain nung siya nabubuhay sa mundo, ang dua niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi aqimi sa'a, o aking Panginoon, itaguyod mo na ang takdang oras. Ang ibig sabihin, ya Allah, hinihiling ko sa iyo na huwag mo na patagalin. Gunawin mo na ang mundo, sapagkat hindi niya natitiis ang mga gantimpala ng kanyang mabuting gawain noong siya'y nabubuhay sa mundo. Kaya ang nanaisin ng tao na yun ay hindi na magtatagal ang mundo, nang sa gayon ay makamit na niya, makuha na niya ang gantimpala ng kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang tao naman ay walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, namatay siya na hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, nilarawan din sa atin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung paano niya sagutin ang mga katanungan sa kanya ng mga anghel, ng malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang gagawin ng malaika, pupunta siya doon sa tao na yun na walang pananampalataya at papaupuin siya at tatanungin siya ng ganun ding katanungan. Ang unang itatanong sa kanya, man rabbuk, sino ang Panginoon mo? Kabisadoy natin ito, mga kapatid, kasi magaganap tayo. Unang itatanong sa atin sa libingan, ito yung mga partial na itatanong sa isang tao pag siya'y dumating sa kanyang kamatayan. Mananampalataya o di kaya walang pananampalataya, maririnig niya ang tanong ng dalawang malaika, dalawang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ang Panginoon mo. Tapos itong tao na ito na walang pananampalataya, ang sasabihin niya,
ha? La adri. Sabi niya, hindi ko alam. Subhanallah. Ha? La adri. Hindi niya alam kung sino ang kanyang Panginoon. At muli siyang tatanungin, Madinok, ano ang pananampalataya mo? Ano ang reliyon mo nung ikaw nabubuhay sa mundo? Sasagot naman itong tao na to. Sabi niya, La adri. Sabi niya, hindi ko alam. Hindi niya alam, wala siyang may sasagot. Ang isasagot lang niya, la adri. Ibig sabihin ng la adri, I don't know. Hindi ko alam. At muli siyang tatanungin ng dalawang malaika, ma hadha ar-rajul ladzi bu'itha fikum. Sabi niya, sino yung lalaki na yun na pinadala sa inyo nung kayo nabubuhay sa mundo? Ang ibig sabihin, yun yung propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa walang pananampalatayang tao na ito, ang sasabihin niya, la adri. Hindi pa rin niya alam kung sino yung tao na yun na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mahirap na mangyari sa isang tao, mga kapatid, na sa dami ng itatanong, unang tanong pa lang, nasasagupay natin sa libingan ay bagsak ng isang tao. Kakaunting tanong pa lang yun eh. Wala pa dun yung mga ginawa natin, anumang ginawa natin dito sa mundo, lahat ng itatanong sa atin pagdating sa libingan, lalong-lalo na pagdating natin sa Yawmul Hisab. Pero ang isang tao, pagkalibing sa isang tao, ito yung unang ma-encounter niya ng mga katanungan sa kanya ng mga malaika. Mga basic questions na itatanong ng malaika. Kaya nga, kapag ang isang tao, walang pananampalataya, wala siyang masasagot sa tanong ng mga malaika, ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, fayunadi munadin minas samai an kazaba abdi. Maririnig ang tinig sa kalangitan nang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling ang tao na yan. Kaya ang gagawin niyo sa kanya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fafrishuhu minan nar. Ipaghanda niyo siya ng kanyang mahihigaan mula sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wala pa sa kabilang buhay, pero unti-unti nang mararanasan ng isang tao walang pananampalataya kung gaano kasakit ang impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waftahu lahu baban ilan nar. At buksan niyo, sabi ng Allah sa kanya, ang pintuan ng impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Partially nabubuksan sa kanya ang pintuan ng imperno upang makita niya kung gaano kasakit ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag bubuksan na sa kanya ang pintuan ng imperong ng Allah subhanahu wa ta'ala, fayatihi min harriha wa samumiha, darating sa kanya ang init ng apoy na yun, ang impero ng Allah subhanahu wa ta'ala, at darating din sa kanya ang makamandag ng hangin ng impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyaku alayhi qabrahu. Gawin niyong masikip sa kanya ang kanyang libingan. Subhanallah. Gawin niyong masikip sa kanyang libingan. At sa sobrang sikip ng libingan ng tao na yun, hatta takhtalifa alayhi abla'u. Hanggat sa darating sa punto, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na magkapatong-patong ang kanyang dibdib dahil sa pasikip ng pasikip ang kanyang libingan. Ito yung daranasin ng isang tao walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng isang tao na may pananampalataya, magiging maluwag sa kanyang libingan. Sa sobrang luwag na kanyang libingan, sa abot ng kanyang makikita, ganun kaluwag ang libingan ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ganitong katangian ng isang tao, ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika ay pasisikipin ang kanyang libingan hanggat sa darating na maipit ang kanyang katawan at magkapatong-patong ang kanyang mga dibdib. Ganun ang gagawin sa tao na ito na walang pananampalataya, walang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At muli, darating sa kanya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tihi rajulun kabihul wajh. Darating sa kanya ang isang lalaki na nakakatakot ang kanyang itsura. Napakapangit na lalaki. Sa oras na yun na nandun siya sa kanyang libingan. Wa kabihu thiyab. At bukod sa napakapangit o nakakatakot ang lalaki na ito ay nakakatakot din ang kanyang suot. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nakakatakot din ang kanyang damit. Muntinul rih. At napakabaho ng kanyang amoy, o kabaliktaranong dumating sa isang mananampalataya.
At sasabihin ng lalaki na ito, abashir billadhi yasuk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ang sasabihin ng lalaki na yun na nakakatakot ng kanyang itsura, magpakasaya ka ngayon, sabi niya. Mag-enjoy ka ngayon, sabi niya, sa anumang bagay na hindi mo gusto. Sapagkat dumating na ang panahon mo na ito ipinangako sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Anong ibig sabihin? Binabalaan sa anong lalaki na yun na ngayon, sabi niya, dumating na yung paniningil sa mga gantimpala ng mga masasamang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay sa mundo. Kaya sasabihin ng lalaki na yun, magpakasaya ka na, sabi niya. Sa anumang bagay na hindi mo gusto nito ay gagawin sa iyo, sapagkat ito na yung oras na yun na sisimulan na ang pagtatanong sa kanya at sisimulan na rin ang pagpaparusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mga masasamang ginawa nung siya nabubuhay sa mundo. Kaya pagdating niya doon sa lalaki na yun, matatakot itong tao na ito na walang pananampalataya at kanyang sasabihin, man anta? Sino ka, sabi niya? At napakapangit, nakakatakot ang iyong itsura, pati ang kanyang damit, at napakabaho ng kanyang amoy. At sasabihin ng tao na yun, ana amalukal khabith. Ang sabi niya, ako yung mga masasamang gawain mo nung ikaw ay nabubuhay sa mundo. Subhanallah. At sasabihin ng tao na yun, fayaqulu rabbi la tuqimi sa'a. Ang sabi niya, ya o aking Panginoon, wag mo muna gawin, wag mo muna gunawin ang mundo, sapagkat natatakot yung tao na yun. Anong kinatatakutan niya? Natatakot na siya doon sa kanyang libingan na makakamit na niya yung bunga ng kanyang masamang gawain at mas lalo siyang natatakot kapag darating na ang kabilang buhay, sapagkat 100% lahat ng kanyang masamang ginawa noong siya nabubuhay sa mundo ay papanagutin na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at gagantimpalaan ang anumang ginawa ng isang tao dito sa mundo. Isa sa pinakamalaking aral dito sa paksa na ito ay kung papaano paghandaan ng isang tao ang katanungan sa libingan. Hindi tayo tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating natin sa libingan kung ano ang natapos natin sa Western education. Hindi tayo tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang lingwahe, kundi ang unang itatanong sa atin sa libingan kung paano natin nakilala si Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mga itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala.